I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. What the hell? Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Ayan, sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. Mayroon tayong upload videos updates. Nako, maganda ito guys. Bakit? Sa mga anak ninyo, kung kayo ay kabilang sa status ng buhay, naks naman. Magandang balita to mga kababayan, kaya abangan po natin ito. For sure po ito. Ito po din ay malaking maitutulong ito, no? Para sa mahihirap nating mga kababayan. And this is good news for everybody. Not include yung mga rich people. Only the poor like me. Diba? Social. Today is January 18, 2026. Ayan, basahin po natin para kompleto detalyado. Okay? Ito, i-inform ko lang sa inyo. I think ano ito guys? Para through DepEd ba ito or DSW? Hindi ko sure. Basahin po natin. Sabi dito mga kababayan ng Abante, ayan, 2.7 billion. Dami nito. Ayuda ng gobyerno para sa mga estudyante ngayon 2026. Sino kayang mga estudyante ito? Anong status sa buhay? Okay? Mga kababayan, ayan, tuloy, nagkakahalaga ng 2.7 billion ang ayuda inilaan ng gobyerno para sa mga mahihirap na estudyante sa kolehiyo ngayong taon. Ayon kay House Assistant Minority Leader of Eastern Samar, Representative Christopher Sin Gonzales, nakalagay ang pondo sa ilalim ng tulong-dunong program which is ang TDP at mas malaki ito sa 2 billion nila inilaan noong 2025. Di ba? Di kayo masaya diyan? Di ba maganda 'yan? Pero mga kababayan, so I hope itong pondo na ito para sa mga estudyante i-direct nyo na lang ibigay sa mga nanay or sa mga estudyante direct. Ibig ko sabihin guys, wag idaan sa barangay or kapitan or sino man. Kailangan ipatawag lahat yung mga beneficiary na makakatanggap nito face to face na ibigay. 'Di ba? Tawagin ng bawat isa yung pangalan. Sana po, no, ganun ang mangyayari. Ang gagawin nila para nang sa ganun, yung pera maidiretso doon mismo sa mga estudyante. Huwag idaan sa barangay or kapitan. Well, alam niyo naman siguro guys kung anong ibig ko sabihin. Well, ang ibig ko sabihin, hindi po rin natin maiwasan, magkakaroon po ng mikos-mikos yan di ba? You know what I mean, mga peoples? The increased funding reflects Congress firm resolve to ease the cost of higher education, especially for students from economically disadvantaged families, sabi ni Gonzales. We are counting on the cash assistance to help reduce the number of students who are forced to drop out of the college due to financial constraints. Yes. Constraints, nga. Ayan tulad po ng sinasabi ko mga kababayan, ang makikinabang dito yung mga mahihirap, no? Ng ating mga kababayan na sa isang araw minsan hindi nagbabaon, yun dapat ang bigyan ng pansin or priority nga, no, lalo na sa mga malalayong lugar, especially mga ATAS kasi nag-aaral din mga yan, and the rest yung mga mahirap natin mga kababayan, yun ang importante na bigyan at priority dapat. Sa tulad po ng sinabi ko, dapat ibigay sa kanila ng harap-harapan para walang mikos-mikos kung idadaan mo yan sa barangay. Naku po, apat sa bawat 10 college student ang hindi nakakatapos sa kanila ng free tuition policy ng gobyerno sa state universities and colleges at local universities and colleges ayon sa Second Congressional Commission on Education. Tingnan nyo nga naman, di ba? Maganda ito. Itong mga ganitong klaseng mga panukala. Malaki maitulong dito guys. Alam po natin ang hirap ng buhay Hindi naman tayo pareho ng status sa buhay. May mayaman, may mahirap. Ang kulilat talaga yung mga mahihirap.
'di ba? Hindi sapat ang kita. Kaya kailangan tulungan talaga ng gobyerno. Oh, 'di ba? Kung yung mga magnanakaw nga, ang lalaki ng ninakaw nila, ito pa kaya? So, kayang-kaya yan. So, I think, this time, wala na siguro magnanakaw, guys. Kasi nakamonitor yan hanggang 2028. We don't know. Pagdating ng next administration, baka babalik na naman sila sa pagnanakaw. Hindi kayo naloka. Kaya nga, piliin natin ang tamang kandidato. Ay, nako, calling the attention. Kaya, Madam Irene Marcos, nako po. Madam, baka beke naman. Diba, guys? I hope so. I hope. Diba? The Tulong Dunong program provides direct assistance to the student who might otherwise be compelled to abandon their studies. Yes, yung mga dropout, yung gusto pa mag-aral, dapat ang mabigyan ng atensyon, guys, no? Priority, no? Gusto nila mag-aral, hindi sila makapag-aral because of financial problem, 'di ba? Yun ganun talaga, dapat yun ang tutukan ng DepEd or higher education, guys, lalo na pagdating sa kolehiyo. Ayan, sabi ni Gonzales, while the support may not cover all academic expenses, it can make the critical differences between the staying in school and dropping out. Diba? So, I hope, guys, no, ako naman, as far as my concern, diba, sa mga magulang naman, wag naman kayo masyadong umasa sa mga bigay ng pamahalaan. Kailangan din, mayroon din kayong support sa mga anak nyo. Diba? Lagi ko, 'di ba, sabi nila ang hirap ng buhay. Yes, tama po 'yon, pero walang mahirap kung magpupursige ka. 'Di ba, mga kababayan? Correct me if I'm wrong. 'Di ba? Ibig sabihin, dapat tulungin din kahit konti yung mga anak nila, even mayroong even may ibigay ang gobyerno, pero kailangan din tulungan sa kanilang pang-araw-araw na baon. Gano'n, 'di ba, guys? Sa ilalim ng TDP, Tulong Dunong program, ika nga, ang mga beneficiaryo ay bibigyan ng 7,500 kada regular na semestre o kabuuang 15,000 kada taon mula sa Commission on Higher Education. Ano yan? CHED, guys, CHED. No. So, yun. Ayan na, guys, nai-inform ko na kayo. Ano po ang masasabi nyo dito? Sa ating mga kababayan, sana po mag-aral mabuti. Ganun lang po. Para ma-achieve ang inyong mga goals. Para maabot ang mga pangarap. Kailangan magpursige lang. Determination. Patient. Ganun lang yun Samahan nyo ng sipag. Para hanggang makapagtapos, guys. Sabi po ng mga nagko-comment dito. Basahin po natin nga. Sabi dyan, maganda ang intensyon pero ang katotohanan, kurap na estado ang Pilipinas. Kaya mas okay na alisin ang ayuda para walang rason at obvious if may nakawan. Kung alisin mo yung ayuda, di ba? Baka mas kukurakutin nila pag ilagay mo kung saan. Di ba? So, mas maganda yan. No? Well, guys, kanya-kanya tayo ng opinion, thoughts, thinking or analisa, theory, etc. Yun, tulad nga ng sinabi ko, kung magbibigay kayo ng ayuda, direct nyo. I-direct nyo sa mga estudyante. Diba? Kailangan may resibo para maisubmit nyo sa COA or sa treasury man yan, saan banda. Para nang sa ganun, organize yung pagbibigay nyo. Walang mikos-mikos, walang kurap, walang commission or kickback, di ba, guys? Kasi, so yun, mga kababayan. So yun, sabi pa dito sa bulsa mapunta yan, malita pa more. Wag masyadong husga kagad. Hindi naman lahat ganun sila, di ba? Kaya kung organize ang pagbibigay, face to face, walang problema dun Pero kung tanggalin mong ayuda, saan mo ilalagay? Saan mo gagamitin? Baka nanakawin pa. Ang buong 2 point something na billion na yan. Di ba? So, mas maganda yung ibigay nila ng harap-harapan. Pinipili lang. Yan. Pinipili lang ba?
Kasi nga, yung mga mahihirap lang, hindi naman pwede po yung bibigyan mo yung kayang-kaya na magpaaral. Grabe naman. 7 lang yan ang totoo Marcos administration, automatic na yan. Mas malaki ang nanakawin, oh, 'di ba? Ganyan ang mga DDS. Kung makapagsalita, malinis yung sinusuportahan nila. Di ganun ko. Ang agenda sa kampanya Well, kung sa kampanya naman, malayo pa naman yun So, ibig sabihin, huwag ka nalang magbibigay ng tulong. Kasi, kung yun ang iisipin mo, puro kapanya, ang aga pa para banggitin mo ang 2028. Kung ganun lang lagi ang mindset mo, walang mangyayari. 'Di ba? So, dapat, ang ating pamahalaan, tsaka higher education, dapat harapan na ibibigay. Hindi po idadaan sa barangay or saan man. Ayun mga beswa, ano po ang kapalagayan nyo? Ako, ang palagay ko, I hope, maibigay ng tama. Na walang commission, walang kickback, walang kupit. 'Di ba? Sigurado yan kasi sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. at natuklasan yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi na siguro nila gagawin yan. 'Di ba? So yun mga beswa, 2.7 billion ayuda ng gobyerno para sa mga estudyante ngayon 2026 sa mga mahirap lang guys, hindi sa sa mga kayang magbayad ng tuition. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga uploads. And follow me. There's more guys. Bye.